Hey guys! Welcome back dito sa aking channel. My name is Jay Gregorio. Nakabisa ko dito sa Cavite and I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. And in this specific video, ang pag-uusapan natin is Facebook ads, step-by-step tutorial on how to install a Facebook pixel sa website mo. Okay, sa landing page mo kung anumang platform yung ginagamit mo. So, why Facebook pixel at bakit na kailangan mo tong gamitin kapag gumagamit ka ng Facebook ads? Kumbaga, Facebook Pixel, ito yung nagko-collect ng mga data ng mga events ng ads mo para matrack mo ng malinaw yung conversions, yung sales, purchase, and other data na makukuha mo na ibibigay sa iyo ng Facebook ads. Kumbaga yung Facebook Pixel is one of the brain ng Facebook ads. Okay? Kung walang Facebook Pixel, mahihirapan ka na magdesisyon kung ano yung next na gagawin mo. Also, kaya ginawa ng Facebook ads na magkaroon ng Facebook pixel, ginagawa na rin to ng mga other platform. May mga pixel tracking silang ginagamit. Example, sa Google, meron silang Google tag. So, kailangan naka-install din yung Google Analytics mo para matrack mo accurately yung mga data na nangyayari. So, basic lang ang pag-install ng pixel. Kailangan mo lang una ng ad account, active ad account. Kung hindi ka pa nakapag-create ng pixel, hindi mo kailangan magbayad para makapag-create ng pixel dahil free lang ang pixel. So, ang kailangan mo lang is dapat meron kang tool or a website platform, kung ano man yan, online store, na dun mo lalagay at i-install yung Facebook pixel mo. Ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo sa Ads Manager para makagawa ka. So, yun yung step 1. On creating a pixel, go to your Ads Manager. So, mag-login ka sa Ads Manager mo and all you need to do is pumunta ka dito sa part ng Events Manager. Pwede mo i-click yung search, tapos i-type mo lang events. Ayan, Events Manager. Lalabas na yan. Also, kapag nandito ka naman, makikita mo itong Events Manager. Okay, Events Manager. Nandito rin yan. So, pag kinilik mo to, mapupunta ka sa ganitong page right now. And yung link, ito yan, facebook.com, events, _ manager 2. So, siguro updated Events Manager na to. And makikita mo dito yung Pixel ID. Ayan. Ito yung Pixel ID na tinatawag. Sa una, wala kang makikitang data dyan. Kung bago lang yung pixel mo, no data. Wala kang other data na makikita dyan. Okay? Click mo tong data source. Meron ditong custom conversions. Tapos meron din namang partner integration. So, isa-isahin natin yan. So, dito sa data source, i-click mo lang to or pwede rin naman ito. Ayan. Makikita mo dito yung data ng pixel mo. So, kung bago lang ang pixel mo, don't worry, wala pa yung data. So, magkakaroon yan ng data kapag over time, ginagamit mo na siya. So, mapapansin mo dito, ay may pixel data na. I have multiple ad account. Isa lang to sa mga ad account ko and one of my pixel. And ang kagandaan sa pixel, no limit naman yung pag-create ng pixel. Kaya, ma-maximize mo siya. So, ngayon, ito yung pixel ID. Ikakopy ko yan. Tapos, yun yung ilalagay natin sa website. Yun yung pinaka-easiest way para ma-install mo yung pixel mo dun sa website na meron ka. Kung anumang website ang ginagamit mo, kung Shopify, medyo madali kasi nga pixel ID lang ang kailangan mo kasi meron na silang mga built-in tracking na tinatawag, si Shopify ng bahala doon. Also, iba tool din, negosyo toolkit na ginagamit. So, ang gagawin ko, ikakopy itong pixel ID, which is ito yan, yung 13577, ikakopy ko yan. So, assuming na hindi ko pa siya nailagay before, tapos pupunta ko dun sa aking website builder, yung aking negosyo toolkit. Tapos, under yan ng funnel, here, click mo yung dashboard, tapos punta ka sa settings, and then punta ka dito sa integrations. Ito naman yung negosyo toolkit na ginagamit ko. So, ang gagawin ko, i-click ko lang tong pixel, tapos ipipaste ko dito yan. Ayan, yung 3577. Tapos, ito hindi ko naman siya masyadong ginagamit yung opt-in lead. So, kaya hindi ko na siya chinek. Pero kung gusto mo, pwede rin naman yan. Pero, view content, which is yung standard, view content yung mga events na nangyari sa website mo, kailangan meron yan. Initiate checkout, add payment info, purchase complete. Ito yung pinakamalaga. Kung may bumili ba, kailangan matrack yun ng pixel mo. Okay? So, gagawin mo, i-click mo lang yan. Pwede mo i-click lahat yan. Tapos, enable mo yung, lahat ng enable for the whole site tracking. It is much better yun na gawin mo yan. Then, click mo lang yung save. So ngayon, ito yung unang options kapag wala kang tool na kagaya nito. Shopify meron din ganitong features. Kapag gumagamit ka ng tool like WordPress, ayan,
fresh WordPress install, itong nakikita mo sa demo natin. So, merong plugin na tutulong sa'yo para ma-install mo yung Pixel. Kanina, kinapin natin yung Pixel ID. So, ngayon, punta ka dito sa plugins. Ito naman kung WordPress ang ginagamit mo. Ayan, pero kung Negosyo Toolkit, don't need na. Or Shopify, type mo yung Meta Pixel. And try natin, Meta Pixel. Alright. So, once na, ayan, lumabas na to. Itong merong 500,000 active installation. So, ito ang click mo, install mo yan. And once na na-install mo na yan, click mo yung activate. Ayan. Siyempre, pag na-click mo yung activate, click mo tong settings here. So, ganito yung makikita mo dyan. So, gagawin mo dito is, i-click mo lang yung get started. So, i-click mo to. Okay, click natin to. Tapos, merong magpa-pop up na parang ganito. So, all you need to do is continue lang. Parang ito yung, parang integration na siya. So, ayan. Click mo to continue. Ayan, click mo yung next. Ayan. Tapos, business manager, make sure na yung business manager na to is naka-connect yan dun directly dun sa exact business manager. So, make sure na iset mo muna properly kung anong business manager mo siya i-associate. Kasi dun mag-associate yung Pixel. So, gagawin ko, business manager, i-click ko muna tong business manager, tapos isasali ko yung actual Pixel na gagamitin natin. And mapapansin mo dito yung Facebook page na to is hindi ko siya ginagamit and sa ibang account ko yon. I-click mo lang yung next, tapos i-click mo yung done once na na-associate na. Make sure business manager mo and Facebook page na i-associate mo properly para once na kinilit mo na yung finish, done, is automatically ma-detect na ng website mo na itong process na to is medyo technical, kaya ang masasuggest ko kung Shopify mabilis or if you're using Negosyo Toolkit or yung plugins na ginagamit ko yung CardFlows Pro, best yun para hindi ka na rin mahirapan sa ganun. Pinakita ko lang sa'yo para at least, di ba, makita mo yung mga multiple options. Meron ding isang option sa kung saan yung Facebook Pixel installation using standard code. Dito mapapansin mo na meron dito multiple options na sa Pixel. Ayan, mapapansin mo meron ditong options like turn on advanced matching, ganyan, naka-turn on. Make sure na sundin mo na lang yung recommendation nila yan, turn on. Tapos, event setup tool, which is yung ginawa natin kanina. Ito, track events automatically without code. So, si Pixel medyo matalino na rin. Kahit na hindi nakalagay yung exact code, basta active yung Pixel dun sa website mo, kaya niyang itrack. Conversion API, ito naman yung mga other conversions, integrations. So, pwede mo siyang explore. Example, set up nyo key gateway. Ayan, so ito yung mga conversion API, hosting options, host yourself. Ayan. Tapos, i-click mo lang yung mga yan. So, kailangan ganyan daw. So, dito siguro, hindi natin ito masyadong gagamitin kasi hindi naman natin kailangan yan. Tapos, dito yung mga traffic permission. Makipapansin mo, may mga domain na naka-allow. Mapapansin mo, ino-notify ka naman ni Facebook kung meron kang kailangan i-associate or i-whitelist ng mga domains. Pero, kung gusto mo yon i-manual, pwede mong puntahan yung settings, tapos makikita mo kapag active na yung ayan, edit mo lang yan. Tapos makikita mo, pwede mong i-manually add in advance yung mga dito, yung mga domain. Alright, so let's say okay na-install mo na properly yung Pixel mo, and paano mo naman mabe-verify na yung Pixel mo is active na doon sa website mo? So, maraming paraan, pwede mong directly i-verify dun sa events manager mo na meron na talagang data na nagraran, or yung tinatawag na sa partner integrations kanina, dun sa data source, pwede mong i-verify dito sa settings. Tapos itong event setup tool, ilagay mo yung website mo, malalaman mo kung connected na ba. Isa rin sa way para ma-verify mo, let's say punta tayo dito sa website ko na jgrigor.com, may mapapansin ka dito sa taas, ayan, na Meta Pixel Helper. Ayan, Meta Pixel Helper. Ito meron yan, no pixel found on jgregory.com. I believe meron yan. Refresh lang natin. Ayan. Ayun. Okay? So, meron na siya. Sometimes, yung mga pixel na yan, i-refresh mo lang naman. Dito mapapansin mo, page view content. Ito yung tracking na natatrack kapag pumunta doon sa jgregory.com. But I have different pages na kung saan merong different tracking. Like,
purchase, schedule a call, lead. So, ang proseso para magawa mo yun is using a custom conversion. So, mahalaga na verify mo na active na yung Metapixel mo dun sa website mo. So, all you need to do is to download yung tool na Metapixel Helper. I-type mo lang yon sa Google, Metapixel Helper, and then i-install mo siya sa iyong Google Chrome. So, Google Chrome extension ang tawag. It's free. Ayan, makikita mo naka-green, good na yan. So, balik tayo dito sa ating Pixel. Ayan. So, dito. Ngayon, meron ditong options like custom conversion. So, pag-usapan naman natin itong custom conversions bago dito sa partner integrations. Custom conversions naman is yung ability to create different conversions dun sa paggamit ng pixel. Click mo yung create, ayan. Dito, select mo yung proper pixel na yan. Ayan, nandiyan na yan. Tapos dito, merong event. So, let's say ito, standard event, pwedeng lead, pwedeng purchase, pwedeng add to cart. Example, purchase. Ayan. So, dahil custom conversion siya, let's say gumagamit ka ng manual funnel na kung saan nag-accept ka ng payment. And then, para ma-accept mo yung payment, need nila na magbayad manually via upload dun sa kung saan man. So, pwede yun lang, mahihirapan ka na ma-identify accurately na dun sa ads manager mo na iyon is bayad na ba? Kasi nga manual. So, pwede na maisasuggest ko sa'yo, pero dun sa purchase na to guys, yung custom conversions na to purchase, is kaya nang matrack ng ginagamit kong system. Kaya nga, dito na yun, built-in na siya. And even sa Shopify, ganun din. So, kung wala kang ganung tool, kailangan mo mag-create ng custom conversion kung walang options na ganun. Okay? So, dito, ayan, purchase. So, ito naman, pwede mong gamitin yan, lead. Ito best to sa custom conversion, lead. Let's say, si pixel mo, ayan, na-trap, tapos ang event is lead. So, magra-run yung event, okay, yung conversion na lead, once na, ito, URL, okay, URL contains equals, tapos ilalagay mo dito yung exact link. Example, here, okay, tayo dito. Sorry. Ayan. Thank you. Page. Okay? So, ilalagay ko dito. So, every time na merong pumupunta dun sa jgregory.com/thankyou page, magra-run yung event na lead. So, mapapansin mo dito, ang dami pang mga standard events. Initiate checkout, add to cart, view content. Pero pinaka nagagamit talaga dito itong purchase, lead, saka ayan yung mga yan. So, yun yung proseso. Simple lang siya kung titingnan mo guys. Tapos, lagyan mo dito ng data. Okay? So, lagyan natin ng lead. Ayan, leads. Description is optional, leads. May S siya. Okay? Pwede mong ilagay dito. New leads. Ayan. Or pwedeng ganyan na lang. Tapos, dito, lagay mo yung conversion value. This is optional lang kung merong conversion. Example, yung bawat lead mo ba, merong value. Ayan. So, pwede mong lagyan. Pero kung lead lang naman, email lang nag-get mo dyan, no need na. Pero kung purchase, so pwede mong lagyan ng conversion value, yung amount. Okay? Tapos, i-click mo lang tong create. Ayan. So, click natin tong create. So, ito, sample lang naman to. Walang problema. Pwede kong i-delete to. Ayan. New leads created on Pixel. As you can see, inactive siya. Okay. Create conversion. Purchase. Okay. New purchase. So, kaya nilagyan ko ng new kasi nga yung purchase is nagamit na yon. Purchase, tapos ito is required. Okay, lalagyan mo lang dito yung exact URL. Ayan. 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 Sample lang naman to. Enter conversion value in peso. Okay, sa peso siya naka-assign. Then, all good na to. New purchase. Then, here we go. Great. Done. Yan, mapapansin mo, ito na sila. So, right now, inactive pa sila. So, ngayon, dun sa ads mo, makikita mo kapag nag-set up ka na ng conversion ads mo, lalabas na yung custom conversion na yun at pwede mo na siyang gamitin. By default kasi purchase lang ang makikita mo doon, yung mga standard event. So, ngayon, ang ginawa natin is custom conversion. So,
makikita mo yon under Ads Manager. So, papakita ko sa'yo. Let's say, gagawa ka ng ads. So, I believe pwedeng gumawa ng ads dito. So, gawa tayo ng ads. Punta tayo dito sa Ads Manager. Tapos, mag-create tayo ng sample ad. Ayan. So, pag nandito ka na sa conversion ads, sales ang ginamit ko. Ang ilalagay natin dito sa ad set. Ayan, click mo yung ad set. Hindi ko na to ipapublish. Papakita ko lang sa'yo. Pixel, properly. Yun yung pixel. Tapos dito, merong conversion event. Yan. So, dito sa conversion event, i-click mo yan. And then, mapapansin mo dito sa baba, meron ditong inactive events. So, mapapansin mo rin na meron siyang custom conversion. So, pag kinilik mo to, yan. Yan na nga. Ito, disregard this, guys. Kasi nga, magkakaroon niya ng data or active na siya once na pinublish mo na yung ad mo. Okay. So, yun. New purchase. So, yun yung conversion sa matatrack niya. Okay? So, yun yung paggamit ng custom conversion. This is an optional, pero yung iba kasi ginagamit yan. Meron namang active events sa mga standard event. Andyan na naman yan. Pero sabi ko nga, pwede ka pang gumamit kung nag-offer ka ng free trial, subscribe, ayan. So, ito mga inactive. Create custom conversion, pwede mo rin gawin dito yan, and so on. So, yun yung proseso kung paano ka magagawa. So, balik tayo dito sa Pixel, Events Manager. And ngayon, naturo ko na sa'yo yung pag-create ng custom conversion. Yun yung proseso, guys. So, dito naman sa partner integration, ipapakita ko sa'yo, i-click mo yon. Tapos, may mapapansin ka dito ng mga e-commerce app or platform. So, kanina, ito, Shopify, nandyan yan, Wix. Ito, nakita mo, WooCommerce is connected kasi nga ito yung ginagamit ko na plugins dun sa jgregorio.com as a payment, as a tool. So, tapos dito, meron din ng mga data connection platform, conversion API. So, ito mga medyo advanced na tool, pero pwede mo siyang i-explore. And ang kagandahan kasi sa partner integrations is sobrang nakakatulong din siya when it comes on optimization. Ayan, so example, click natin tong Shopify. Pag kinilik mo siya, any platform dyan, bibigyan ka niya ng parang ganito, ayan. Ayan, no coding required. Guided step with no coding required here. Tapos, i-click mo lang tong connect account. And may magpa-pop up dyan. Click next. Ayan, tapos alam ko, ano to, Shopify, click next. Verify connection, click next. Then, itetest mo ngayon yung events na yun. Then, finish. So, mapapansin mo dito, okay na. Ayan, na-connect na yung Shopify mo. So, in-skip ko lang kasi at hindi ko naman talaga actual kinonect kasi wala naman pong Shopify. Okay? Kunwari lang. Okay, so yun yung connected. Ayan, makikita mo dito yung mga connected partners. Nandiyan na siya. So, pwede mo pa siyang i-connect sa iba't ibang platform, website platform. Ayan. So, para partner integration, ibig sabihin, connected siya sa multiple apps. Ayan, parang nabibigyan mo ng signal yung mga other apps sa Pixel mo. So, yung iba talagang ginagamit to kasi nga yung silang matrack. Ito, Google Tag Manager. Ito, example, Google Tag Manager, ito yung ito naka-beta pa. So, example, ito gumagamit ako, Google Tag. Connect natin. Tapos, mapapansin mo dyan na merong Google Tag pop-up. And mapapansin mo, you need a business account to continue. May mga apps or platform na available lang sa Business Manager. So, ang gamit ko kasi is a Personal Ads Manager. So, ang kailangan lang naman dito, multiple platform ang ginagamit mo, kailangan mo yung i-connect, but this is optional as long as na-install mo properly yung Pixel dun sa website mo, na-set up mo properly yung custom conversions, kung kailangan man or kung hindi man, don't worry. Kaya ako na-share sa'yo yung Pixel kasi nga, makakatulong to para ma-optimize yung ads mo. Hindi lang boost, hindi lang ads lang basta-basta, hindi ka lang send message lang. So, kung meron kang website, kung meron kang landing page, sobrang laking bagay na meron kang Pixel installed sa website mo. Kasi nga, yun yung magko-collect ng data and then yung data na yon na ibibigay sa'yo ng Facebook is makakatulong sa'yo to decide what's next, kung ano yung mga next decision na gagawin mo, accurate na makita mo yung sales dun sa website mo, sa store mo. As you can see here, pag bumalik ka sa Pixel, sa Events Manager, nakikita natin properly yung mga data na nangyayari dun sa website mo, yung mga events na yon. Okay? So, guys, yun lang. Maraming salamat. Hopefully,
clear sa'yo yung gagawin mo. Kung wala ka pang pixel, pag pumunta ka dito sa Events Manager, don't worry, wala kang makikita dyan. Click mo lang yung Create Pixel, pangalanan mo yung pixel mo, and then install mo yung pixel mo kagaya ng ituro ko sa'yo kanina. And then all good. You can start running conversion ads na. And then you decide naman kung anong events yung gusto mong i-track. Meron tayong custom conversions, partner integrations, data source, ayan, nandiyan na naman yan. Yung mga settings na pinakita ko sa'yo kanina, nireview ko lang. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video, and if you have anything questions or clarifications about our topic sa video na to, let us know sa ibaba ng video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, why not to subscribe? Libre lang naman. This is Coach Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe, and I will see you on the next one.